Napanganga si Amy sa kakisigan ni Fred. Ang pogi nito sa coat and tie na suot nito. Hindi pa rin papahuli ito sa mga model na nakakasama niya sa Paris. "Let's go?" Tanong nito sa kanya. Nang bumaba sila ay nandun si Juliana at Kevin na nagpapahinga sa sofa. "Kayo ba magde-date na dalawa?" Tanong ni Kevin. "Fred, sasamahan mo lang si Ate Amy." "Hindi ikaw ang date niya." Kantsaw ni Juliana sa kanya. "Ay, hindi ba? Akala ko magde-date kami." "Baka sakaling magbagong isip niya. At least, nakaredy na ako. Alam mo naman ako laging handa. Puro kayo kalokohan. Tara na nga." Sambit ni Amy. "Saan mo nakilalang boyfriend mo?" Walang ano-ano'y tanong ni Fred. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa restaurant na meeting place nila ni Michael. Sa Paris, pumunta siya doon for a business trip. He hired me as a model sa apparel ng family business nila. Then, he asked me for a date. "Ganun lang? Boyfriend mo na kagad?" Panguuyam na sabi ni Fred sa kanya. Nag-init ang ulo ni Amy sa narinig. "O bakit? Say na in love kami kaagad eh." "In love? Isang date? Tapos naging kayo na?" "Sinagot mo na kaagad." Dagdag pa ni Fred. 2 date pagtatama niya dito. "At saka ano bang pakialam mo? Ang bilis mo namang bumigay." "Anong ang bilis bumigay? Anong akala mo sa akin? Kalad-karing babae? For your information, virgin pa ako no?" Napahawak si Amy sa bibig niya. Bakit niya sinasabi yun? Ang daldal niya talaga. Too much information. Napangisi si Fred. "Talaga ba? Virgin ka pa? Ang swerte ng lalaki yun kung ganun." "Siyempre, swerte talaga siya sa akin no. Yan ay kung makukuha ka niya." Pabulong na sambit ni Fred. "What did you say?" "Wala." Natahimik silang bigla. Wala ni isang gusto na magbasag ng katahimikan. Nainis siya kay Fred. Parang ang cheap ng tingin nito sa kanya. Nang dumating na sila sa restaurant ay hindi na niya hinintay pa na pagbuksan siya ni Fred ng pinto. Dire-diretso siyang lumabas ng sasakyan at pumasok ng restaurant. Tsk! Napapailing na lang si Fred. Nang makapasok na si Amy ay nakita niya na kaagad si Michael. Nakaupo sa isang table. Nilapitan niya ito tinalikan sa cheeks. "Hi, kanina ka pa?" Matamis na bati niya sa nobyo. "Nope, kararating ko lang din." Sagot ni Michael. Habang inaalalayan siya na maupo, napansin niya may tinitingnan si Michael mula sa likuran niya. Nilingon niya yun, si Fred pala na nakaupo sa isang table na malapit sa kanila. Pinandilatan niya ng mata yon, saka sinaya niya sana umalis pero hindi siya nito pinansin. "Do you know him?" "Ah, no," pagsisinungaling niya. Nag-order na sila ng pagkain saka nagkwentuhan pero napansin niyang wala sa kanyang atensyon ni Michael. Palagi ito nakasulyap kay Fred na nasa likuran niya. Kunwaring nakikinig to sa kwento niya pero ang mata nito ay na kay Fred. Mukhang may naaamoy siya ng paminta. Excuse me sweetheart, pupunta lang ako ng CR." Paalam ni Michael sa kanya. "Sure sweetheart." Nang tumayo na to, naiwan siya sa table nila. "Your boyfriend is a gay." Nagulat siya mula sa likuran na magsalita. Si Fred yon. "What?" "I said, your boyfriend is a gay. Ako ang type niya, hindi ikaw." Kalmadong sabi ni Fred na parang normal lang na nangyayari sa araw-araw. "How dare you said that?" Nasaktan siya sa sinabi ni Fred dahil alam na nitong kanina pa niyang duda sa katauhan ni Michael. "Pustahan tayo. Magpapakilala yun sa akin mamaya. Pagbalik niya galing CR ay ikaw naman ang umalis. Tapos tingnan mo mamaya, lalapitan ako niyan para makipagkilala sa akin." Pagkasabi nun ay saka umalis at bumalik sa table nito. Natulala si Amy. Ayaw niyang mapahiya kay Fred. Ipinagmamalaki pa naman niya kanina ang boyfriend niya. Tapos ganito lang pala. Paano kung tamang hinala nito? Nakita niyang pabalik na si Michael sa table nila. "Sorry to keep you waiting sweetheart. Madami kasing tao sa CR." "It's okay sweetheart." Nang umupo si Michael ay sumulyap nito kay Fred. Akala nito hindi nito napapansin ng mga pasimpleng sulyap nito sa lalaki. Kinuha niya ang cellphone sa bag dahil may nag-text sa kanya. "Go to CR. Text yun galing kay Fred." Inuutusan siya nitong umalis sa table nila. Ayaw sana niyang gawin iyon. Mapapahiya siya kay Fred kapag na-confirm nito na tamang hinala nito. Bahala na. It's now or never. Ayaw niya namang mag-boyfriend na hindi niya talo. Sayang ang beauty niya. Sweetheart, excuse me. Punta lang ako ng CR ha?" "Sure sweetheart, take your time."
Madami kasing taong nakapila doon. Gusto pa ata nitong tumagal siya sa CR. Take your time daw. Nang makaalis na siya ay nagtago lang siya sa tabi kung sana hindi siya makikita ni Michael. At saka malas-malasan ay tumayo ngayt at pumunta sa table ni Fred. Nung unay parang may tinatanong lang ito, tapos maya-may nakikipagkamay na kay Fred. Malamang nakikipagkilala. Oh shit, confirm. Bakla nga si Michael. Kaya pala gusto nito lang sagutin niya kaagad na may tinatago palang sekreto sa baul. Gagawin pa siyang panakitbutas sa sekreto nito. Nasabi lang na may girlfriend siya, yun pala lalaki din ang hanap niya. Mukhang magiging magkaribal pa sila ni Michael kay Fred. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy na lumapit sa table ni Fred. Hindi siya napansin ni Michael dahil nakaupo ito patalikod sa kanya pero nakita siya ni Fred. Napaparating dahil nakaharap naman ito sa kanya. You're inviting me to go to the bar, hopping. How about your girlfriend? Tanong ni Fred kay Michael. Sinigurado nitong lakasan ang boses para marinig niya ang usapan nila ni Michael. She's not really my girlfriend. Nagpanting ang tenga niya sa narinig. How dare you? Napalakas ang boses ko. Napatingin sa amin ng ibang kumakain sa restaurant na yon. Hindi ko akalain na sa ganda kong ito ay denenay ako ng lalaking ito. Nagulat si Michael na nasa likod na niya ako. Sweetheart, nandyan ka na pala. Ang bilis mo namang mag-CR. Bakit nandito ka na sa ibang table? Nakipagkilala siya sa akin, honey. And he invited me to go out after your dinner. Simpleng sagot ni Fred. Prenteng nakaupo lang ito habang nilalaro ang tinidor na hawak. Tinignan siya nito na parang nagsasabi ng I told you so. Hindi pa rin nakahuma si Michael sa kinuupuan. Honey, magkakilala kayo? Tanong ni Michael sa kanilang dalawa. Yes, I'm her bodyguard and soon to be boyfriend dahil simula ngayon ay break na kayo. Sabat ni Fred. Nagulat siya sa sagot ni Fred. Nagdesisyon to na mag-isa. Tinignan niya ito ng masama pero kinindatan lang siya nito. Namula siyang bigla. Nagpapakyut na naman ito sa kanya. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat na rin siya at sinave siya ni Fred sa kahiyan na ginawa ni Michael sa kanya. Sweetheart, don't break up with yet. Hindi pa kita napapakilala sa pamilya ko. Umaasa sila na may maipapakilala kong girlfriend sa kanila. So, gagamitin mo pa ako na maitago lang ang totoong pagkatao mo. Pinaglaruan mo lang ako, Michael. I hate you. Tumayo si Fred at tinawakan siya sa bewang saka siniil ng halik. Tila natunaw siya sa ginawa ni Fred. Hindi niya inaasahan yun. Kusang tumaas ang kamay niya para kumapit sa batok nito para manghiram ng lakas dahil nangihina ang tuhod niya. Natigil lang sila sa paghahalikan nang marinig ang mga tao sa paligid nila nang nasisipagpalakpakan at nagsisigawan na parang nakapanood ng live na pelikula. Tinapos ni Fred ang paghalik sa kanya pero nanatiling nakahawak pa rin ito sa bewang niya. Thank you, sambit nito na parang artistang kumakaway sa mga nanunood sa kanila. Let's go, Ami. Inakay siya palabas ng restaurant. Naiwan si Michael na natiling nakaupo doon at napahiya. Pagdating nila sa parking ay pinagbuksan siya ni Fred ang pinto at inalalayang makasakay sa kotse. Bago tumikot at sumakay na rin sa driver's seat. You don't have to do that. Do what? Nakita mo bang napapahiya ka na doon? Gusto mo bang ikaw ang maging kawawa sa paningin ng mga taong yon? But the kiss? What about the kiss? Nagustuhan mo ba, Han? Nakangising sabi ni Fred sa kanya. Pakiramdam niya ay lalong namulang mukha niya. Iniwas ang tingin sa binata at tumingin sa daan. Inabot ng kanang kamay nito ang kamay niya na nakalap at habang ang kaliwang kamay nito ay nakahawak sa manibela. Don't worry about him, Ami. He don't deserve you. You deserve someone better. Sa ganda mong yan, ay sa bakla ka lang mapupunta? Mabuti nga at nalaman mo ng maaga ang tunay na katauhan niya. Bad for him and good for me dahil wala na akong karibal sa'yo. Nakangising sambit nito habang pinipisil ng kamay niya. Pilit kong binabawi ang kamay ko na hawak niya pero hindi niya yun binitawan. Sa laki ng kamay niya ay sakop na sakop nitong dalawang kamay ko. Wala ba sa bokabularyo mong maghihinay-hinay? Kita mo namang kakabreak ko lang tapos pinupormahan mo na kagad ako. Wala sa bokabularyo ko magpaligoy-ligoy, honey. Straightforward akong tao. Green flag, check. Very manly. Kilig naman siya Ami sa inakto ni Fred sa kanya. Ang mabuti pa para hindi masira ang gabi mo ay samahan mo na lang ako. Malambing na sabi nito sa kanya. Saan? Secret, malalaman mo rin. Muli nitong pinisil ng kamay niya. Bitawan mo nga kamay ko, nakakadami ka ng chancing sa akin ha. Galit-galitan na sabi ko para maitagong kilig na nararamdaman ko.
Baka kasi maiihi na ako nang wala sa oras sa sobrang kilig ko. I like holding your hands. It's so soft. Nginitian siya nito at lumabas na naman ang mga dimples nito. Kainis na lalaking ito. Wala nang ginawa ko hindi magpa-cute na lang sa kanya. Nag-drive na ito papunta sa lugar na gusto nitong puntahan. Hindi pa rin ito binitawan ng kamay niya kahit na nangangalay na siya. Pero hindi siya nagrereklamo. Paminsan-minsan ay pinipisin itong kamay niya at nagbibigay ng kilig yon sa kanya. Nakakabasa ng panty. Mabuti na lang at may panty liner siya. Kung hindi baka natagusan na siya ng basa sa pagkababae niya. Tumigil ang sasakyan nila sa isang condo building. Nagpark sila at umakyat. Kaninang unit to? Mine. Kaka-acquire ko lang, kaya wala pang gamit. Nilibot ni Ami ang mata sa paligid. Malaki ang space ng condo. Overlooking pa sa buong Makati. Ang ganda ng view kapag gabi. Nakikita ang iba't ibang lights sa buong lungsod. Maganda ba? Magpapatulong sana ako sa'yo na mag-decorate ng unit ko. Wala kasi akong alam sa mga furniture at mga appliances na bibilhin. Talaga ba? Magpapatulong ka sa akin? Excited na sagot ko. Siyempre naman gusto ko yon. Hindi mo na itatanong magaling ako mag-interior design ng bahay. Talaga? Wow, ang galing naman. Sige bukas, kung hindi ka busy. Pwede ba tayong mamili ng mga gamit dito sa unit ko? Sure, nginitian siya ni Fred. Lumabas na naman ang dimple nito. Parang naiihi tuloy siya sa kilig. Tara na, uwi na tayo at baka hinahanap nila tayo. Saka siya ginihan ni Fred palabas ng unit at umuwi na sa bahay ni na Kevin. 11:00 na ng gabi nang makarating sila ng bahay. Mukhang tulog ng mga tao doon. Ang guard ang nagbukas ng garahe para sa kanila. Merong 5 guard na nagjo-duty sa bahay sa araw at sa gabi. Hinatid siya ni Fred sa kwarto niya. Good night, Ami. See you tomorrow. Mariin nakatingin to sa mga mata niya. Tila hinihipnotis mo siya. Good night. Nakasandal siya sa pinto ng kwarto niya. Hindi kasi siya binigyan ni Fred ng space para makalayo ng konti sa binata. Lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Ayan na naman siya. Ano na naman kayang ibubulong nito sa akin? Pero nagulat siya nung nagdampi ang labi nito sa labi niya. Mabagal nung una pero kalaunan ay naging mapusok na ang paghalik nito. Nang matauhan ay bigla niyang itinulak ang binata. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. I have to taste that sweet lips of yours again. Ang ganda mo, Ami. You look like a goddess in that dress. Mulong nito sa kanya. Pasok na ako sa loob. Paalam ni Ami sa binata. Hindi niya na kinakaya ang kilig niya. Baka bigla na lang siyang matumba nang walang dahilan. Hawak ko ang dibdib ko. Nang makapasok na sa loob ng kwarto, parang malalaglag ang puso niya sa lakas ng kabog nito. Ganyan lang to naramdaman sa isang lalaki. Even kay Michael, hindi ko to naramdaman ang ganitong kalakas ng feeling. Naalala niya na naman si Michael at sa ginawa nito sa kanya. Mabuti lang at nandyan si Fred na savior niya. Hindi siya magmumukmuk sa pagka-broken hearted niya. Broken hearted nga ba siya? Parang hindi naman. In fact, napakasaya niya sa gabing iyon. Natulog siya na mangingiti sa labi. Pumasok si Fred sa kwarto niya. Hindi niya naman napigilan ang sarili at nahalikan niya si Ami. Ano na lang ang sasabihin nito sa kanya na nagte-take advantage siya. Hindi niya naman masisisi ang sarili. Ang lakas talaga ng tama niya kay Ami. Lalo na kanina nang makita niyang lumabas na sa kwarto na suot ang pamatay na damit na yon. Kahit na sinong lalaki magkakasala, mas lalo nagpahirap sa kanyang isiping na sa kabilang kwarto lang ang dalaga. Parang gusto niyang pasukin ito at angkinin. Muli ang matatamis na labi nito. Nakaka-adik ang mga halik na yon. Shit, nababaliw na yata siya. Ngayon lang siya mabaliw sa isang babaeng ganito. Madami namang babae ang halos maghubad na sa harap niya. Mapansin niya lang pero hindi niya yun pinatulan. Pero kay Ami ay halos siya nang nagbabarging na sarili niya dito makuha lang ang atensyon ng dalaga. Wala na, in love ka na nga Fred. Sambit niya sa sarili. Mabuti na lang at wala ang boyfriend ng dalaga. Malaya niyang liligawan ito. Bukas na bukas din ay umpisa niyang panliligaw dito. Natulog siya na mahingiti sa labi. Tinanghali ng gising si Ami dahil sa panaginip niya. Napanaginipan niya na sa isang isla sila ni Fred. Walang ibang tao kung hindi silang dalawa lang. Lumapit sa kanya ang lalaki at inumpisahang halikan siya. May kumakalabog kaya napabalik ko siya. Bigla siyang nagising. Panaginip lang pala. Visit naman sa panaginip yun. Bitin, tumayo na siya saka pumasok ng banyo. Nagayos na muna siya ng katawan bago lumabas ng kwarto.
Hi, bati ni Fred sa kanya nang kalalabas din ng kwarto. Kagigising mo lang din? Oo. Ikaw? Oo, na-late din ako ng gising. Biglang natahimik sila at nagkahiyaan. Hindi kaya nananaginip din siya ng tulad ng panaginip ko? Sambit ni Ami sa sarili. Hindi na ako virgin sa panaginip ko. Oh shit, biglang sigaw niya. What happened? Nag-aalalang tanong ni Fred sa kanya. Wala. Nakagat ko lang ang dila ko. Pagdadahilan niya, sabay na silang bumaba ng komedor para magkape. Nandun na sina Kevin at Juliana kasamang mga bata. Tito Fred, you're late po sa practice natin kanina. We waited for you. Ay, oo nga pala. Sorry mga little boss, na-late ako ng gising. Sabay pa kayong late ng gising ni Ate Ami. Makahulugang tanong ni Kevin sa kanilang dalawa. Saka palipat-lipat ang tingin na pinukol sa kanila. Saan ka natulog Ate Ami? Sa kwarto ba ni Fred? Hindi bakit ko naman gagawin yun? Sayang. Naguluhan siya sa reaksyon ni Kevin kaya tinanong niya ito. Bakit sayang? Akala ko may bed life ka na para hindi mo na kami pag-initan ni Juliana. Buisit na to. Pangiti-ngiti naman si Fred. Sa usapan nila, kamusta nga palang date mo kagabi ate? Tanong ni Juliana. Hay nako, huwag mo nang itanong. That bastard isang malaking bakla. Kinuwento niya nangyari kagabi. Tawa naman ng tawa ang dalawang magjowa. Mabuti na lang at nandun sa Fred kung hindi napahiya talaga ako. So, broken-hearted ka pala ngayon. Parang hindi naman ganyan ang mukha ng broken-hearted. Pangat chow ni Kevin. Paano naman kasi may kapalit agad? Ang ganda mo tiye. Saka sila naghagalpakan ng tawa. Naku, ako na naman ang topic nyo. Ano masaya na kayo at broken-hearted ako? Hindi balihan, gagamutin ko yung sugat ang puso mo. Dagdag kan chow ni Fred sa kanya. Sorry na, baka mag-walkout ka na naman. By the way boss, pwede ko bang mahiram si Ami mamaya? Magpapatulong sana ako sa kanya na bumili ng mga gamit at mag-decorate sa binili kong kondo. Paalam ni Fred kay Kevin. Talaga ba? Bumili ka ng kondo? Tinupad mo na rin ang pangarap mo. Congrats Fred. Thank you boss. Sige, alis na kayo ni Ate Ami. Huwag mo na siyang ibalik para malaya na kami ni Juliana. Masyado kasing pakialamera. Hoy Kevin, sinasabi ko lang sa'yo na huwag mo laspagin yung pinsan ko. At may trabaho pa yan na naghihintay sa kanya. Gusto ko yung binabalibag ako ni Kevin. Sambit ni Juliana na lalo nagpainit ng ulo niya. Putragis kayo, ang lalandi niyo. Patakimin mo na nga yan Fred at nagiging matandang dalaga na. Tara na nga Fred. Ayan, nagaya na. Buisit, aalis na kami. Bibili kami ng gamit sa kondo niya. Akala ko naman kung ano na. Sige ate, enjoy. Inirapan niya na munang mga to bago tumalikod at naglakad papunta sa kwarto niya. Nakasunod naman sa kanya si Fred. Nakakatawa talaga kayong magpinsan. Asar-talo nga ako sa kanila 2 versus 1 kasi. Lagi nila akong pinagtutulungan. Ilang taon ka na ba at tinatawag ka na ni boss na matandang dalaga? 30 lang ako no? 2 years lang ang age gap namin ni Juliana. Parehas kasi kami nag-iisang anak kaya ako ng ate niya at siya naman ang bunso. Halos magkasing edad lang pala tayo 31 naman ako. Bagay na bagay pala tayo no? Nagpahaging na naman si Fred sa kanya. Tara na nga. Dumadang moves ka na naman Nagbihis na sila at saka umalis. Nakamaong shorts lang siya at naka-crop top na white nakitang pusod. Si Fred naman ay naka-cargo shorts at white t-shirt. Parehas din silang naka-sneakers. Parang twinning pa tayo sambit ni Fred sa kanya. Gaya-gaya ka kasi. Paano gaya-gaya? Hindi ko naman nakitang isusuot mo. Iginiya siya ni Fred papuntang parking. Gamit nila ang Hilux 4x4 na sasakyan ni Fred. May sasakyan ka rin pala? Oo, minsan ko lang nagagamit dahil ang sasakyan naman ni boss ang laging gamit namin. Kapag may mga personal akong lakad ay itong gamit kong sasakyan. Dumiretso sila sa mga furniture shop at bumili ng mga dining table and chairs at sofa. Bumili na rin sila ng mga appliances like refrigerator, TV, washing machine at gas stove. Ngayon naman ay bibili sila ng kama. What do you think? Kasya ba tayo dyan? Tanong ni Fred habang nakatingin sa isang kama sa harap nila. Biglang namula si Ami sa tanong ng binata. Bakit naman tayo? Malay mo. Ngumisito na nakakaloko.
Puro ka talaga kalokohan. Hinampas niya ito sa dibdib pero hinuli nito ang kamay niya at dinala sa labi nito para halikan. Biglang may naguunahan na naman na kabayo sa dibdib niya. What are you doing? Gusto ko lang ipakita sa mga tao dito na pagmamayari na kita. Ang dami kasing nakatingin sa yung lalaki. Paano ba naman ang sexy ng suot mo? Madami na rin nakakilala sa kanya sa mall. Kasi sikat siyang model kaya marami nagpapapicture sa kanya. Mapababae man o lalaki. Let go of my hand, sabit niya kay Fred. No, you're mine. Sabat ni Fred sa kanya. Hindi na siya nagprotesta. Buong oras ang ginugol nila sa mall at naka-holding hands sila. Gustong gusto niya naman yon, feeling niya ay safe na safe siya kay Fred. Nang matapos na silang mamili ay nag-dinner na muna sila sa isang sikat na resto. Ipapadeliver na lang nilang mga pinamili nilang furnitures and appliances kinabukasan. Magkaharap silang nakaupo habang naghihintay ng order nila. Ami, can I ask you a question? Tanong ni Fred na tila nahihiya pa. What is it? Pwede ba ako maligaw sa'yo? Natahimik si Ami. Kinikilig ang buo niyang katawan. Anong isasagot niya? Hindi pa ba halata na may gusto din siya dito? Ami, can you be my girlfriend? Akala ko ba maniligaw ka pa lang? Bakit gusto mong girlfriend na kaagad? Kasi nagmamadali ako eh. Pwede naman kitang ligawan kahit na girlfriend na kita. Natawa siya ng tura nito. Sige na nga. Anong sige na? You mean tayo na? Nahihiyang tumango si Ami. Yes, sigaw ni Fred. Huy, huwag kang maingay, nakakahiya sa mga tao. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ako masaya ako dahil girlfriend na kita. Yes, muling sigaw nito. Nakakatawa ka? Tumigil ka na nga. Hinawakan ni Fred ang kamay niya at tinalikan iyon. I love you, honey. I love you too, Han. Sagot naman ni Ami. Nagtitigan sila na parang sila lang ang tao sa mundo. Naputo lang yun ang dumating ng in-order nilang pagkain. Napakasaya ko ngayon, Han. Pangako ko sa'yo. Hindi kita sasaktan. Pangako yan, ha? Oo naman, paliligayahin kita. Bakit parang ibang ibig sabihin nun sa kanya? Bakit parang may mali siya? Huy, tumigil ka nga, Ami. Kakasagot mo pa lang kay Fred. Saway niya sa sarili. Sinusubuan pa siya ni Fred sa pagkain. Nahihiya na siya sa mga nakakita sa kanila pero wala itong pakialam. Magkahawak kamay silang umuwi sa bahay ni Kevin. I smell love in the air. Kantsaw ni Kevin sa kanila. Boss, girlfriend ko na nga pala. Saad ni Fred kay Kevin. At last, bumigay din ang matandang dalaga namin. Hindi niya na pinatulan ng pangangantsaw ni Kevin. Masyado siyang masaya para sirain lang ito ng gabi niya. Uy, hindi na yan pikon. Hirit ulit ni Kevin. Hindi talaga siya nito tinitigilan. Huy Kevin, wag mong sirain ang gabi ko. Saka sila nagtawanan. This calls for a celebration, saad ni Kevin. Nagpalabas siya ng wine at nag-inuman silang apat. Masaya silang nagkwentuhan ng kung ano-ano. Mag-alas 11 na nagpaalam si Julian at Kevin. Napapanhik na ng kwarto nila. May gagawin pa raw silang importante. Natawa naman si Fred at Ami. Alam na nila kung anong tinutukoy ng dalawa. Naiwan silang dalawa sa garden. Maya-maya pa ay nag-aya na rin siyang pumanhik sa second floor. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa kwarto nila hanggang sa nasarap na sila ng kwarto ni Ami. Good night, Han, sabi ni Fred sa kanya. Do you want to come in? Nahiyang sabi ni Ami sa nobyo. Hindi naman nakasagot agad si Fred. Alam niyang mangyayari kapag pumasok siya sa kwarto ng nobya. Bahala na. Sambit ni Fred sa sarili saka inabot ang doorknob saka binuksan ang kwarto ng nobya. Nang nasa loob na sila ay siniil niya kaagad ito ng halik. We should stop habang kaya ko pa, Han, sambit ni Fred. Tila naman binuhusan ng malamig na tubig si Ami. Why? Is it not yet time, Han? Baka hindi ka pa ready. Kakasagot mo pa lang sa akin. I don't want to take advantage of you. Tila napahiya naman si Ami sa inakto niya. Parang siya patuloy ang atat na matikman ng nobyo. I love you, Han. Pag-assure ni Fred sa kanya, magpahinga ka na, bukas ay pupunta ulit tayo na kondo. Di-deliver na bukas ang mga gamit na pinamili natin. Sambit nito habang inaayos ang blouse niya na nakabukas na. Sige, Han, good night. Sagot niya sa nobyo. Hinalikan siya nito sa noo bago lumabas ng kwarto niya. Ang laki ng ngiting sumilay sa kanyang labi na makalabas na ang nobya. Green flag, check. Tili niya.
Kinaumagahan ni nagising si Ami sa katok sa pinto niya. Pupungay-pungay pa siya ng mata nang mabukas ang pinto. Nagulat siya na si Fred ang nasa labas. "Good morning, Han." Bati nito sa kanya saka humalik sa kanyang pisngi. Napatras tuloy siya. Naalala niyang wala pa nga pala siyang toothbrush. Tinakpan niyang bibig para hindi maamoy ng nobyong hininga niya. "What are you doing here?" Sambit niya habang nakatakip ang bibig. Natawa naman si Fred sa inakto niya. "Gising na. Let's have breakfast. Saka punta na tayo ng kondo." "Oo nga pala. Sige, wait lang. Maliligo lang ako." "Hintayin na kita." Pinapasok niya si Fred sa kwarto saka siya naligo at nagbihis. Pagkalabas niya ng banyo, nakabihis na siya pero hindi pa nagsusuklay. "Come here, honey. Let me brush your hair." Utos ni Fred sa kanya. Napatigil si Ami. Ipagbabrush niya ako ng hair? Hindi kaya bakla rin si Fred? Kagabi inayawan siya nitong mag-loving-loving. Ngayon naman gusto nitong i-brush ang buhok niya. Napapraning na ata siya. Nafophobia na siya. "What are you thinking?" Tanong ni Fred sa kanya. Wala. May naalala lang." Nagdududa man pero binigay niya pa rin ang suklay sa nobyo. Pinatalikod siya nito sa kasinuklay ang buhok niya. "You have a nice hair." Shit, konting-konti na lang parang gusto niya nang maniwalang bakla si Fred. Habang sinusuklay ang buhok niya, hinalikan siya nito sa leeg. Ungol niya. Ay, mukhang hindi bakla. "Erase, erase," sabi niya sa isip. "Ang bangumuhan, parang gusto kitang..." Humarap siya sa nobyo. Gustong i-blower. Basang-basa kasi yung buhok mo." "Bilisan mo na para makaalis na tayo." "Shit, i-blower ako? Bakla nga." Sigaw ng isip niya. Hindi na lang nagkomento pero nadismaya talaga siya. "Come on, Han, baka maunahan pa tayo na magde-deliver sa kondo." Matamlay na sumunod siya kay Fred. Paano nga kung isa din itong bakla? Ang malas na talaga kapag nagkataon. Kung kailang pamahal niya ng binata, naiiyak na siya. Tahimik lang siya sa biyahe nila papuntang kondo. "Why are you so silent, Han? Anything wrong?" Tanong ni Fred sa kanya. Hindi siya sumagot. "Nagsisisi ka na ba na sinagot mo ko?" Napatingin siya dito. Paano kaya niya sasabihin dito na sa isip niya? Ayaw pa niyang marinig ang sagot nito. Sakaling totoo ang hinala niya. Hindi pa siya handa. No, Han, may iniisip lang ako." Pagsisinungaling niya, hindi na lang din siya kinausap nito. Pagdating nila ng kondo, sakto namang dumating din ang mag-deliver ng mga pinamili nilang furnitures and appliances. Nang maiakit ng lahat ng iyon sa kondo ni Fred ay pinagtulungan nila itong ayusin. Sandaling winaglit niya na munang tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Natapos na nilang lahat ipwestong mga gamit. Konting finishing na lang ng decors ay okay ng kondo nito. Kapwa sila pagod na humilata sa kama. "Hay, nakakapagod," sambit niya. "Ang lambot ng kamang binili natin, Han. Gusto mong binyagan natin?" Nakangising sambit nito sa kanya. Natameme si Ami sa sinabi ni Fred. Paasa." Tapos mamaya bigla na lang siyang titigil. Tapos sasabihin niya hindi pa ako ready. Ako ba talagang hindi ready ha? Baka siya. Sambit niya sa isip niya habang naiinis na nakatingin sa nobyo. "Han, what are you thinking? Kanina ka pa tahimik ha? Kinakabahan na ako sa'yo. Nagsisisi ka na ba na sinagot mo ko?" "Come on, Han, say it to my face." "Bakla ka ba?" Biglang sambit niya. Tinakpan niyang kanyang bibig. Did she just say it out loud? "What? Sinong bakla?" Ikaw. I'm asking kung bakla ka ba. Yun bang dahilan kaya tahimik ka buong araw? Iniisip mo ba na bakla ako? Paano mo naman nasabing bakla ako?" Tanong nito sa kanya pero naninigas ng bagang nito. Tila nagtitimpilang sa galit. Kasi kagabi inayawan mo ko tapos kanina gusto mong i-brush at i-blower ang buhok ko." Nakayo kong sabi niya. Tinakpan niyang kanyang tenga. Ayaw niya marinig ang sagot ng nobyo. Hindi pa siya ready. "What is wrong with that? Napapraning ka na ba? Porket bakla si Michael, pinagdududahan mo na rin akong bakla? Gusto mong itry kung bakla nga ba talaga ako ha?" Biglang natakot si Ami sa sinambit ni Fred. Mukhang nasaktan ang ego nito. Dinaganan siya nito at siniil ng halik. "Bakla pala ha? Humanda ka sa akin. Tingnan ko lang kung makalakad ka pa mamaya." Nagulat siya sa ginawa ng nobyo. "Don't you ever call me a gay. Ginagalit mong pagkalalaki ko." Napapikit siya ng mata. Ayaw niyang makita ni Fred na gustong-gusto niyang ginagawa nito sa kanya. Shit, ito na ba yun? Tanong niya sa sarili. "Do you like it, Han? Ito na bang sinasabi mong bakla? You want more?" Nagalit talaga si Fred dahil pinagdudahan niya itong bakla. Ayan, tuloy na sampulan siya nito. "Yes, I want more." At ilang saglit pa ay narating nila ang rurok. Tinignan niya ang kama. May mantsa yun ng dugo niya ng kobre kama.
Kabago-bago ng kama ay may dugo na kaagad. Okay lang yan, Han. Remembrance ko yan sa'yo. Gago ka talaga. What? Gusto ng round 2 ni Junior Han. Baka mamatay na ako niyan. Don't worry, this time I'll be gentle. Hindi ko na mapigilan kasi kanina eh. Hindi na sila nakauwi sa bahay ni Kevin ng gabing iyon. Buong gabi silang nagpakasarap. Muli siyang inangkin ng nobyo. Hindi niya na mabilang kung ilang beses silang nakapunta ng langit ng gabing iyon.